kadalasan napapabayaan na yung life niya, yung buhay niya. Mas maganda yung life-work balance. Dapat yung buhay mo muna, yung sarili mo ayusin mo muna. Kasi mahirap makatulong pag yung sarili natin sira, pag hindi ka okay. Dahil importante maayos natin yung sarili natin sa Panginoon. Pati yung kalusugan natin, napaka-importante yan. Ano po? Tawag dito, balanced diet. Okay? Importante yan yung balanced diet para maging healthy ka. Ano po? Yung emphasize nutritious food, importante. Pagkakain ng gulay, wag puro processed food. Kasi hindi nakaka-healthy yan yung mga hotdog. Yung mga processed food nakakabobo. Kaya pala pag bobo ko doon, ay bobo ko doon. Kaya pala wala akong alam ng ice cream, puro ganyan yung gusto kong kainin. Opo. Tawag dito, kinakain ko nga lang kape tsaka kanin nun eh. Naranasan niyo yun, tatamisan mo lang yung kape. Minsan Milo pa eh. Milo tas kanin, sarap nun. Ano? Pero hindi pala okay na hindi healthy yung kinakain. Okay? Kasi mahihirapan ka niyan. Hindi lang yan. Yung regular physical activity, yung mag-exercise, importante yan. Ano po? Kahit 3 to 4 times a day, kahit yung walking ka lang, importante yan. Yung magbilad ka sa araw. Maganda yan ako nagbibilad po ako dyan eh. 5 minutes to 10 minutes, nagbibilad ako dyan. Importante yun. Para maging healthy ka, para maging masaya ka. Kung bakit hindi na tayo nagiging masaya kasi hindi natin nagagawa ito. Kaya pansinin niyo yung mga magsasaka na nasa katawan niyo. Kasi laging bilad yun sa araw. Ano? Matitindi, premature, laging bilad yan. Kaya malakas eh. Normal pa BP niyan. Di mo ba ako? Normal yung BP mo rin. Importante po. Ano po? Hindi lang yan, prioritize quality sleep. Magandang tulog. Importante. Hindi yung pahabaan ko ha, 10 hours ako natulog ha. Hindi ganon. Yung quality of sleep, maganda as church tayo. Ito, kinaano ko lang muna yung physical, mamaya yung sa spiritual. Ano po? Manage stress effectively. Huwag kayo masyadong magpa-stress. Ano, kung mangyayari sa atin sa susunod, hayaan nyo na yun. Sinod na bahala doon, ginawa mo na yung best mo, okay na yun. Ano po, kung bakit tayo hindi nagiging masaya? Kasi stress ka. Stress ka sa school mo, sa work mo, stress ka. Lahat, iniisip mo. Wala na nangyayari. Ang nangyayari na, hindi ka magiging healthy, magkakasakit ka pa. Kasapol na tayo yan, may iba nagka-dengue. Nakakaharay yan! Dahil lang. Diba, totoo? Maraming pinare-realize sa atin, sunod na nagkakasakit tayo. Kakatrabaho mo, napabayaan mo health mo. Hindi, paalala lang po sa atin, kasi ako din ganun. Ano po? Hindi ko lang sabihin, paalala yan para maging healthy tayo. Hindi lang yan. Kahit si Doc Mong, nagkasakit siya dahil sa stress. Kung meron kang healthy yung doktor yun eh. Maganda kinakain mo, syempre chine-check up niya sa sarili niya. Pero dahil sa stress, nagka-cancer siya. Ano? Nagagamot pa rin siya ngayon. Ano po? Ibig ko lang sabihin yung stress. Huwag niyo masyadong isipin pagkatiwala niyo sa Diyos. Kung kakainin mo bukas, hayaan mo si Lord. Yung mangyayari sa future, sa pamilya mo, hayaan mo ang Diyos. Gawin na natin yung best natin. Stay hydrated. Amen? Magtutubig tayo. Importante. Ano po, wag soft drinks. Tagal na akong di nakakapag-soft drinks. Minsan na lang, pag birthday ko. O kasi sabi ko, birthday ko naman, mag-soft drinks ako. Isang baso lang, January, every New Year. Ay kasi may Coke nun eh. Isang beses lang yun, tas tubig na ako. Ano, kaya ibig ko lang sabihin, importante yan para maging healthy ka at para maging masaya ka. Kadalasan, kung ba't hindi na tayo nagiging masaya sa pagsaserve kay Lord, kasi hindi na tayo physically fit. Hindi ka na okay kasi kung bakit hindi ka na makapag-church. Ayun yung kadalasan yung nasasabi naman natin, di ba? Pastor, may sakit ako eh. Kaya hindi ako makakapag-church. Kadalasan, hindi na rin tayo okay spiritually kung bakit hindi na rin tayo nag-church at nagpe-pray, nagbabasa ng Bible. Alam niyo yung kadalasan yung mga naglalamig na sa kanilang spiritual life. Kung sinasabi nila, Pastor, kapatid, okay lang ako. Kadalasan nyo, pag tinanong mo yung tao, kamusta ka? Okay lang po. Yung mga nalalamig, ganun ang sinasabi kadalasan. Mga kapatid, hindi na okay na hindi ka nakakapag-pray. Hindi kayo nagpe-pray, sasabihin mo okay ka lang.
Hindi na po okay yun. Hindi ka na nakakapag-church na sasabihin mo, Pastor, okay lang po ako. Hindi na po okay yun. Hindi ka na nakakapag-prayer meeting na sasabihin mo, okay ka. Hindi na po okay yun. Kadalasan, ganun po yung nagiging dahilan na lang namin. Okay tayo, pero hindi na. Ano po, maganda po maging sensitive po tayo sa umaga pong ito. Na aminin natin sa sarili natin na hindi na ako okay. Kailangan po ang Diyos. Amen. At maging sincere din tayo. Hindi ka lang sensitive, maging sincere ka na pagka tinatama ka ng salita ng Diyos, okay yun, tinatama ako. Ano po? Nakakatuwa yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, sasabihin nila, Pastor, blessing yung message. Amen. Bibira ka na makarinig yun eh. After mag-preach sa Pastor, sasabihin sa'yo, Pastor, tinamaan ako doon. Ano? Talagang sa akin yun eh. Talagang sincere ka, totoo sa puso mo, na gusto mong magpaayos sa Diyos. Kasi totoo lang naman, hindi naman kami nandito para matamaan tayo eh. Kayo eh. Diba? Hindi naman sadyaan to, kasi kung sadyaan yun, hindi mo sasabihin, Pastor, tinamaan ako doon. Yung mga hindi na sincere sa puso nila, ay yung mga ayaw na maglingkod sa Diyos, ay yung lumalayo na sa Panginoon. Hindi lang yan yung submission, napaka-importante. Yung lumapit ka sa Panginoon, tawag ito, isuko mo yung buhay mo sa Diyos. Ano po? Kaya napaka-importante po yan. Ano po? Nawala yung notes ko dito. Meron ba dyan sis, ano? Dahil. Kaya napaka-importante. Health is wealth. Natanggal. Health is wealth. Literal nakakayaman ang pagiging healthy. Amen. Ito po nagiging kayaman po yan. Pagka hindi ka na healthy, tawag po dito. Tawag dito, puro palabas na yung mangyayari sa'yo. Kasi pagka ikaw nagkasakit, puro palabas na yung gagawin mo. Ano po? Kasi maggagamutan ka na. Kaya importante po na tawag dito, maging healthy tayo physical. At ngayon pasok po tayo sa spiritual. How to be healthy and happy sa paglilingkod natin sa Diyos. Number one, gusto kong i-share po sa inyo yung foundation of the body. Yung number one dyan, makikita natin yung architect, kung sino yung namumuno ang Diyos. Ano po ang architect ng church? Amen? Amen. Siya yung founder eh. Ano po? Ibig na sabihin, mawala man po tayo, magpapatuloy ang church kasi sa Diyos po ito. Amen? Amen. Kasi kadalasan, pag sinasabi ng pag kami mga Christian, tumatagal na sa church, ang sinasabi po nila, pag wala na ako dyan, wala na yan. Bakit kahit wala po kami yung pastor sa amin po dito, pagtutuloy po ito. Kasi ang Lord ang naglalagay po sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin, pag wala na ako dyan, hindi na masaya dyan sa church na yan. Pag nawala na ako dyan, wala na magtuturo dyan. Pag nawala na yan, wala na magbibigay dyan. Hindi po mga kapatid, kahit mawala po tayo, magpapatuloy po ang gawain ng Diyos. Kasi kung pera ang basihan ng ministry, para pumilos at magpatuloy ang maraming churches o ministry, wala na ngayon yung church natin. Okay. Ano po? Kasi the Lord is our provider. Amen. Mga kapatid, maraming churches dito, may mga sarili silang building. Masaya yung maganda, may mga hindi sila nangungupahan, tayo nangungupahan. Pero ang Diyos po ang nagpo-provide po sa atin dito. Mag-11 years na po yung church, pero hindi po nagkulang ang Diyos. Ganun po mag-provide ang Diyos, iba-ibang paraan. May mga pastor, talagang okay yung buhay nila. Sa amin din naman okay yung buhay namin, iba mag-provide ang Diyos sa atin. Ibig ko lang po sabihin, ang Diyos ang architect nito. Kaya tawag dito, salamat sa Panginoon dahil siya yung founder ng church. Kasi kung sa tao lang, pag umalis na yung tao na yun, wala nang church. Tama. Kaya mga kapatid tayo, huwag tayong magmamataas sa Diyos, sasabihin natin, pagka wala na yung church na yan, hindi na masaya yan. Hindi po, kahit mawala po tayo lahat, umalis ka, may papalit ang Diyos. Ano po, mas magiging masaya po ito. Ano po, ikaw yung hindi magiging masaya. At hindi lang yun yung architect ng Diyos. Pangalawa, yung assembly. Believers gather together, forming of spiritual structure. Yung Hebrews chapter 13 verse 5. Huwag daw pong kakaligtaan yung pagkakatipon. Inuutos po ni Lord to na yung pag-church, importante daluhan natin. Ano po, marami na po kasi ng Christian, ay pagpapalit na ang church sa ibang bagay. Huwag mo po yung pagpapalit ang pag-church sa ibang bagay. Kasi maniwala po kayo sa hindi. Pag kinalimutan mo ang Diyos, magkukulang at magkukulang ka. Pag makalimot tayo sa Panginoon, nagmayabang tayo sa Diyos, sasabihin natin, Lord, di kita kailangan. Ganun naman yun eh. Pag hindi ka na nag-church, sinasabi mo, hindi mo na kailangan ng Diyos eh.
Kaya inutos ni Lord, kailangan mag-church ka eh. Kasi marami nagsasabi, kahit hindi ako mag-church, close kami ni Lord. Hindi po totoo yun. Kasi nasabi mo, mahal ko si Lord, pero wala ka sa church. Tama. Hindi po totoo. Kasi inutos ni Lord eh. Kung mahal mo ako, dapat nasa church ka. Amen. Ibig ko lang sabihin, pag nagyabang tayo sa Diyos, darating sa punto ng buhay natin, uubusin ni Lord yung kayabangan natin. Yung pagiging arrogante natin, uubusin ni Lord yun. At iiyak ka na lang bandang huli. Tama. Lord, sorry. Kailangan po kayo. Darating po yun. Ano po, ibabagsak ka ni Lord kasi nagmalaki ka na sa Kanya. Mga kapatid, sinabi ko dito, appreciate those people who really care for you. Madalas gusto lang ng karamihan na kasama tayo sa panahong masaya at tagumpay. Ngunit iilan lang ang nag-i-stay sa panahon ng kagipitan. Amen. Yung church po, ganun po tayo dito. Kaya nga po nung binasa natin kanina, mamaya po mapapanggit ko, mga kapatid tayong church, iisa po tayo. Ibig ko sabihin, kung meron malungkot sa atin dito, di ba may problema yung kapatid, hindi tayo nagiging masaya doon. Ano po, nakikiramay tayo, nakikipanalangin tayo. Ano po, at ang authority po natin, yung scripture. Ano po, scripture guiding the beliefs and practices of the church. Salamat dahil may Bible. Salamat dahil may pastor tayo na nagtuturo sa atin. Amen? Na-appreciate nyo ba yun na meron tayong Biblia? Kailangan natin basahin ito. Na-appreciate nyo po na meron tayong pastor? Amen? Salamat kayo pag may mga taong concern sa inyo. Na pagka hinahanap ka, pag wala ka na. Kung pag halimbawa wala ka sa church, hinahanap ka, pasalamatan mo yun. Iniisip mo nga, tawag dito yung dapat hindi ka hinahanap. Kung iniisip mo nga datahanap sa iyo, hindi ka naman pinapansin. Tama. Pero yung mga pastor natin, salamat dahil kila pastor sa amin, kila pastor amin. Chinagaan natin kahit ito, bigas ng ulo natin. Ano, basketball pa kami napunta ako sa church dahil sa basketball eh. In-invite ako, may basketball daw. Pastor Cedric. In-invite ako, pangalan Cedric. In-invite ako rin dahil may basketball daw. Church pala. Ano, nakashort pa ako nun eh. Salamat dahil may pastor. Nilagay sila sa church para i-guide tayo. Madali naman palungkotin sila pastor eh, tsaka si ma'am eh. Huwag niyong isin yung chat nila. Malungkot yan. Hindi lang papalata. Pero hanggang sa dumating na lang sa time na tawag dito, maging okay na lang sa mga pastor natin. Kahit sa mga kapatiran, di ba? Pag may chinati, hindi ka na pinansin. Hanggang sa dumating na lang sa time na okay na to. At least nagawa ko na yung part ko. Ayaw naman na akong pansinin eh. Dumating na ba kayo sa ganon? Hindi ka na pinansin ng taong parang nire-reach out mo, gusto mong tulungan. Ibig ko lang sabihin mga kapatid, salamat dahil merong architect ng church, yung foundation ng church of the body, may architect si Jesus. Yung assembly, importante ito, na nagpe-fellowship tayo. Ano po? Kung meron mang masaya sa church, dapat yung mga Christian eh. Tama. Kaya totoo yung sinabi ni Pastor eh. Ano? Yung Islam masaya pag sa tubig. Yung ibon, masaya yun pag lumilipad sila kasi yun yung nature nila eh. Tama. Yung Christian, hindi masaya pag sa church, may problema eh. Yes, tama. Di ba? Sabi mo, anak ka ni Lord, tapos hindi ka masaya sa church, may problema yun, hindi ka na healthy. Yeah. Ano po? Kaya hindi ka na masaya kasi hindi na healthy yung spiritual life mo. Totoo po. Kaya, ayun po yung number one. Pangalawa, function with the body. Within the body. Okay, sinabi sa Romans chapter 12, verse 4 and 5, for as one body, we have many members, and the members did not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Mga kapatid, meron tayong katawan at iba't ibang parte. Okay? Ito katawan natin, may iba-ibang parte. Ganun din po sa church. Meron tayong assignment, individual roles, and spiritual gifts distribute among members. Hindi po lahat tenga, hindi po lahat mata, hindi lahat bibig, okay? Hindi lahat kamay, okay? Kasi kung gano'n naman, mahirap yun, lahat kamay ka, ano? Pero dami ng kamay di ba? Hindi normal yun. Okay, gano'n din po sa church, iba-iba po tayo ng assignment. Pag hindi mo nagawa yung assignment yung pinagagawa sa inyo, Lord, may problema. Kung ikaw may kakayanan magbigay, di ba, may pera ka naman, may trabaho ka. Oh. Gusto mong tumulong sa ministry, ganyan tayo ministry sa mga bata, bigay nga po ako dyan. Dyan tayo, may ministry tayo sa mga nakakulong, bigay ako dyan. Ano po, meron tayong mission support sa mga pastor, may kakayanan ka magbigay bigay nga ako dyan.
Ano po, kung magaling ka magsalita, alam ba, bibig ka, madaldal ka naman, nagagamit mo sa school. Di ba? Kung ano-ano nga chinichismis mo eh. Di ba? Parang walang natuturo ang chinichismis mo, ang galing mo mag-chismis, ba't hindi na lang yung salita nila yung chismis mo? Mag-chismis ka, invite kita sa church. Di ba? Ang daldal mo, hindi gamitin mo kayo sa church yun. Di ba? Halimbawa, mata. Okay, ang galing mo makopya. Ang layo, kita mo eh. Di ba? Yung iba matalino, ikaw matalinaw eh. Talagang malinaw, kita mo lahat. Di ba? Di ba? Nakikita mo yung parang may kulang sa church namin ah. Imbes na negative yung sabihin mo, ay kukulo ako para ayusin yan. Magaling ako sa ano eh, multi-media, magaling ako mag-edit. Uy, ayaw ako nga si Sis Jai kasi medyo na-stress siya eh. Wala siyang assistant eh. Di ba? Samahan ko nga. Diba, parang kulang yung sa kuwaira. Parang kulang ng tinura. Kasama nga ako doon. Diba? Ibig ko na sabihin kung ano ba, anong kulang dito sa church natin? Diba? Tignan ninyo. Huwag niyo tignan yung pangit. Madalas pangit yung nakikita eh. Ano ba naman yan? Tawag dito, walang design. Sa pinupuntahan kong church, may design eh. Diba? Doon yung nakita natin kung paano yung ikakaayos. Ibig ko na sabihin, may kanya-kanya po tayong assignment. Amen. Sinabi ko sa verse 15, kung sasabihin ng paa, hindi ako ang kamay, hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kasi kung sasabihin natin, tawag dito, kamay naman ako, ganito naman ako, baka tawag dito, hindi ako para dyan. Hindi po, nilagay ka ni Lord, niligtas ka ni Lord, may assignment siyang papagawa sa'yo. Dapat malaman mo yun. Ano po? Kasi pag nagbibigay ka, masaya eh. Alam ba, nagagamit ka ni Lord, masaya. Hindi po tayo nagpapaligsaan po dito. Meron din activities na binigay ang Diyos sa atin. Ministry is not about showing up, about preparing, being passionate, and giving our best to the Lord. Mga kapatid, ayun po ang ministry. Hindi lang nandyan ka, na umattend ka. Kasi ang ministry, ayun yung passionate ka at magpapagamit ka sa Diyos. Amen. Kasi ang katawang walang pakinabang, tawag dito, ang tawag po doon, inuti. Alam ba, hindi nagpa-function na yung katawan mo, yung kamay mo, wala na, naputol. Hindi lang gumagalaw, pero nakakabit pa rin. Yun. Wala na pakinabang yun. Diba? Kasi hindi na gumagana eh. Na-stroke siya. Na-stroke na. Na-stroke, di mo ba? Diba, baka. May baka. Nandyan na nakakabit, pero hindi naman nagana. Yun. Wala na rin pong pakinabang yun. Ano po? Ibig ko sabihin, ganoon din po sa church. Halimbawa, niligtas ka ni Lord, nakilala mo si Lord sa buhay mo. Gusto mo aatin ka lang, hindi po pwede. Dahil ang igugol mo, meron akong gustong gawin. Amen. May ministry ko. Kausapin ko si pastor. Kausapin ko si ma'am kung ano yung pwede kong matulong sa church. Kasi doon ka i-bless ni Lord kasi magagawa mo yung assignment mo. At yung activities na ipapagawa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kailangan po natin yung bawat isa. Wala pong hindi importante sa katawan natin. Amen? Importante lahat sa katawan natin. Kahit yung kilay, importante yan. Kasi pagka pinawisan ka, wala kang kilay, diretso sa katayan. Masakit yan. Yung iba nga, dinodruwingan pa nila yan. Diba? Kilay. Tapos pagka, nawawala ka ng kilay. Importante yan. Diretso tawis yan. Pag wala ang kilay, ibig sabihin. Alam ba, may masakit din. Kahit sa katawan mo may masakit, ramdam ng lahat yun. Yung ngipin mo, kahit taguyan, pag masakit, talagang hindi ka makatulog dyan. Nakakabaliw. Pag masakit ngipin mo, sasabihin mo hindi importante yung ngipin, naku, pagka pinabayaan mo yan, talagang hindi ka patutulogin yan. Alam ko, nakwento ko na sa inyo ito eh. Nakwento na rin sa atin nila, Pastor. Diba, inaway nila si, Tiwu. Binaligtad ko lang. Kasi yung parte ng mga tao, inaway nila si Tiwu. Si Puwet, inaway nila. Sabi ko, Puwet, wala ka namang pakinabang eh. Yung kamay, bibig, inaway nila yung Puwet. Sabi ko, Puwet, wala kang pakinabang. Ngayon itong si Puwet, nagtampo. Pabira ka, inaaway niyo ako ha. Isang araw hindi dumong eh. Medyo kaya pa. Nakaisang linggo, sabi natin nakaisang linggo, mag-iisang buwan for the long story short. Sabi nila, Puwet, sorry na. Mag-function ka na. Hindi na namin kaya. Ano po? Hanggang sa, sige, bati-bati na tayo lahat. Okay na. Malalason ka kasi, di ba? Ibig ko lang sabihin mga kapatid,
Kung ano yung parte mo sa church, importante. And, hindi porket yung nagpipreach sila lang yung magaling. Gaya nga sinabi ni Pastor, lahat tayo, servant ni Lord, magsiserve tayo sa Diyos. At magawa natin yun. Amen. Kung ang ministry mo, magturo ng bata sa usher, gusto mo tumulong sa misyon para magdagdagan yung mga pastor na tinutulungan natin, pwede po yan. Ano po? Kasi merong assignment, activity na gustong ipagawa ang Diyos po sa atin. That magawa natin yun. Huwag tayo papayag na tawag dito, uma-attend lang tayo. That meron kang gagawin. Amen po ba? Para maging healthy and happy ka. Ano po, magawa po natin yan. Yung accountability, importante yun. Kaya sa church, pag may nawawala, hinahanap natin. Pag may nangihina, pinagpe-pray natin. Hindi na yung tawag dito, may problema na siya, i-down mo pa. Ano? Kasi pamilya po tayo dito. As church, pamilya po tayo. Importante po lahat tayo dito. Pagka mayroong nagkakaproblema sa body of Christ, inaayos po yun. Ano po? Pinapanalangin natin. Kasi kailangan po natin yung isa't isa. Ano po? Sa ministry, madali tayong nasasaktan when we feel unappreciated or misunderstood. But we have to check our hearts. We are serving for God or for people's approval. Offense only weighs us down. So let us choose maturity over sensitivity and unity over division. Amen. Sinabi po dito, let go of entitlement. Jesus himself did not seek recognition. So why should we? Instead of holding hurts, surrender it to God and let Him heal you. Tandaan, hindi tayo naglilingkod para tayo makita, kundi para makita ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kung bakit tawag dito, minsan maraming hindi na nag-church kasi nga hindi na sila napansin. Ay, wala naman ako kaibigan doon, ayoko na. Ano? Parang wala naman nangyayari, ayoko na. Naglilingkod po tayo para sa Diyos, mga kapatid. Ano po? Function within the body. Kung saan po kayo gagamitin ni Lord, paggamit po kayo. Amen. Ano po? Kung ano yung kakayanan mo, gawin mo po sa Diyos. Ano po? Mahirap pag hindi ka magpa-function. Pag hindi ka magamit ni Lord sa ministry, baka hindi ka na healthy. Ano po? At hindi ka na talaga magiging masaya sa church. At hanggang sa susunod, wala ka na sa church. Bakit? Ayaw mo naman mag-function within the body. And then pangatlo, fellowship in the body. Affection, love and care demonstrate among members. Ayan po yung kailangan natin gawin upang mamahal. Ano po? Sa church na kinabibilangan natin. Kung saan po kayo nilagay ni Lord na church, mahalin niyo po yan. Amen? Importante po yan. Kaya sinabi sa verse 26, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung parangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Amen? Amen. So po, pag may nasasaktan sa atin, nasasaktan tayo lahat. Hindi po tayo natutuwa na pagka may nawala, may umaalis, nagiging masaya tayo. Ano po? Nalulungkot nga po tayo dun Nire-reach out nga natin po sila Ano po? Pag merong bumabagsak, hindi po tayo natutuwa dun. Gusto natin tulungan makabangon. Bakit? Pare-parehas tayo katawan ng Panginoon. Ano po? Kung meron ba nagtatagumpay, ginagamit ang Lord, nagiging masaya tayo doon. Amen? Halimbawa, lumalakas yung katawan mo, di ba masaya yun? Amen. Halimbawa, healthy yung magulang mo, mga kapatid mo, di ba damay ka nun, masaya ka rin. Ganun din po sa church. Pagka nakikita natin, uy, binibless na si kapatid may trabaho na siya, ang saya. Okay na yung buhay niya. Umaawit na siya. Nagtuturo na siya ng bata. Ang saya naman. Di ba dapat ganun po tayo Ay, tawag dito, nasa church na siya, masaya ako para sa kanya. Dapat ganun po tayo Ano po? Kasi ayun po yung affection natin sa bawat isa. Hindi lang yun yung acceptance, embracing diversity within the unity of faith. Yung accept natin yung bawat isa. Kasi mga kapatid, may kanya-kanya tayong ugali Di ba? May kanya-kanya tayong personality, preference. Pero magkaiba-iba man tayo ng personality, preference sa buhay, o pananaw sa buhay, nagkakaisa tayo ng espiritu. Amen? Amen. Isipin nyo kahit magkakaiba tayo ng ugali ng pinanggalingan, pinag-isa tayo ng Panginoon. Di ba? Mahirap makasama yung mga ibang espiritu. Tama. Totoo po yung espiritong mapagmataas. Yan. Mahirap po kasama yun. Oo. Mahirap kasama yung mag-pride na tao, yung hindi nagkakamali. Yun. Sinabi ni Pastor yun Di ba? Nung Wednesday. Di ba? Yung tawag dito, kayo mali, ako lang tama.
Hindi ka nagkakamali, mahirap kung makasama yun. Yeah. Sa church po, hindi tayo ganun. Ano po, tayo ay tinanggap natin ang bawat isa. Dapat tanggapin natin. Pag may mahina talaga siya, tanggapin nyo yun, huwag nyo lang asarin. Ay, tawag dito, malungkutin siya. Baka ganun talaga siya, baka kailangan kanya magpapalakas sa kanya. May problema siya, kailangan niya ng panalangin. Diba? Kailangan ng tulong, tutulungan. Amen. Kasi po ayun po yung ating kailangan. Acceptance. Ano po? Kasi pag hindi natin in-accept ang bawat isa, magulo. Ano po? Dapat sa church may unity. Pag walang unity, mahirap. Tama. Kahit sa choir po, di po ba? Hindi po sila nagpapagalingan sa choir. Di ba kaya nga may 4 na tono yan eh? Di ba? May parts. Di ba? May tenor, bass, soprano, alto. Kadalasan 4. Hindi naman nagpapagalingan yan eh. Di ba? Ay, magaling ako dun eh. Tataas ako boses ko. Di ba? Tenor ako eh. Hindi ganun. Di ba? Ibig ko sabihin, magandang pakinggan yung pag nagkakasundo-sundo yun. Ganda ng choir kanina. Kasi nagkakasundo-sundo. Yan. Iba-ibang parts sila. In-accept nila yung parts nila, hindi. Lahat ng parts akin eh. Kaya naman ganun eh. Di ba? Ibig ko lang po sabihin mga kapatid, ganun din po sa church. Ganun din sa bahay natin. Ganun din sa school, sa trabaho. May kanya-kanyang parte. Tama. Hindi yung pwedeng empleyado ka parang bossing ka, magululod. Pag-uutos ka, hindi ka naman boss. Oo. Di ba? Sa school din ganun. Hindi naman teacher ka, parang teacher siya umasta. Oo. Di ba? Oo. Ganun din sa church. Yun. Di ba may mga pastor, may mga leader, sundin sila. Kung yung mga choir, hindi makikinig kay Ma'am Lani, magulo yun. Hindi ba kanya painggan? Hindi ko lang po sabihin rin po sa church. Kaya importante, tawag dito, acceptance, importante. Amen. Kaya tignan mo po yung katabi mo. I-accept mo siya kung sino siya. Ano, yan na talaga yan. Ano po, dapat tanggapin natin yan. Ano po, mahalaga po tayo sa parte ng Panginoon. And then, huwag kayaan ang bibig na ginagamit natin sa pagpupuri ay magamit din natin sa paninirahan natin. Very good. Ano po? Yung pagpupuri natin sa Panginoon, sana huwag naman natin gamitin sa ikasisira ng kapatiran. Ano po, magamit natin. Tama. Kadalasan gano'n tayo. Mga kapatid, pamilya tayo. Dapat may ayos namin, dapat may ayos. Sana pag may problema sa pamilya nyo, huwag nyo na ikalat sa iba. Tama. Halimbawa, nagkamali yung magulang ninyo, kinakalat mo pa sa iba. Ayun. Di ba? Dapat gano'n din po sa church. Pag may nagkamali, iayusin po natin dito. Ano po? Ay po yung gusto ng Diyos sa atin. Ano po? And then, pang-apat, tapos na po ako. Ano po? Yung fruitfulness of the body. Pag nagawa na natin yung mga fellowship, yung function within the body, foundation of the body, yung fruitfulness, tawag dito, pag ikaw naging healthy, magbubunga, marami kang magagawa eh. Ganon din po sa Panginoon. Pagka tayo nag-abiding sa Panginoon, remaining in Christ to bear spiritual fruit, para tayo magbunga, para tayo pagpalain ng Panginoon. Mga kapatid, yung paglapit sa Diyos, napaka-importante. Huwag niyo po yung pagpapalit ng Diyos sa anumang bagay. Kasi sinabi ng Lord sa John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Kapatid, kailangan natin pag-abide sa Lord. Kailangan natin lumapit sa Diyos. Kung gusto mong pagpalain ni Lord yung buhay mo, lapit ka sa Diyos. Amen. Kung gusto mong maging tagumpay ka sa pag-aaral mo, lapit ka sa Diyos. Huwag po tayo lalayo sa Lord, nasa Diyos po ang blessing. Ano po? Kapatid, madalas, masusukat ang truthfulness kung pagiging tapat sa Panginoon kung wala na nakatingin sa iyo. Kapatid, kahit wala nakatingin sa atin na ibang tao, maglilingkod ka sa Diyos. Para magbunga yung ginagawa natin, mga kapatid, yung ministry na meron tayo, mag-abide po tayo sa Diyos. At hindi lang yung advancement, yung spreading the gospel, expanding the kingdom, napaka-importante. Amen. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na nag-i-invite sa church, napaka-importante. Yung sinasama niyo yung mga bata dito sa church, importante po yan, kailangan sila dito. Kahit maingay sila, okay po yun. Ano po? Talagang maingay yan, bata eh. Yan. Pero mahirap, matanda ka na maingay ka. Yun. Diba? Maingay pa yun. Pero yung bata maingay, naglalaro, ayos lang. Patuturuan po yan. Mahirap, bata, matanda ka na, di ba? Ikaw yung tumatakbo-takbo dito.
problema yun, di ba? Ayun ba si Brother Isaac, natakbo-takbo dito, di ba? Ayun na siya. May problema. Ibig ko lang po sabihin, sa ating po pagkatapos, sinabi po dito, sabi conclusion, you will never truly feel connected to a church until you begin to serve in it. Attending helps you to grow spiritually. But serving allows you to fulfill your God-given purpose. Amen. Kung yung pag-attend ng church, tawag dito, dyan ka mag-grow. Pero yung magawa mo yung assignment mo, yung pinagagawa ni Lord, ayun yung mag-serve ka na. Yung sasabihin mo, Lord, niligtas niyo ako. Tawag dito, gusto ko may gagawin ako sa inyo. Kung ano yung pwede kong matulong sa church, kung ano yung pwede kong gawin, gagawin ko. Ano po, ayun yung na-realize ko sa nung nakakilala ako sa Diyos. Lord, gusto kong mag-pastor din. Ano po? Gusto ko tulad din ako nila pastor. Ano yan? Nila pastor Sagi. Nila pastor na, magpapastor din. Ginawa ko po. Ano po? Sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa akin kung bakit po ako naging ganito ngayon. Amen. At ganoon din po ang bawat isa sa atin. Sa mga kapatiran na wala ka pang ministry, kung gusto mong may gawin sa Lord, kausapin mo lang po kami. Ano po? Para may magawa ka sa Lord. At yung assignment ni Lord sa iyo, magagawa mo. Kasi baliwala ang lahat. Maging tagumpay ka man sa mundong ito, hindi mo man magawa yung pinapagawa ni Lord, wala din. Mga kapatid, kamusta po tayo sa Diyos? Happy pa rin po ba tayo? Amen. Kung hindi ka na happy, kaya nga, kasi sabi ni Brother Archie, pag hindi na angiti yan, Oo. malungkot yan. Ano po? Pag Totoo eh, no? nakangiti. Pag naangiti, masaya. Ano po? Pero yung lagi nakangiti, tumatawa ka mag-isa. Pero pag ikaw healthy, mga kapatid, magiging masaya ka. For sure yan. Pag healthy ka. Ginagawa mo sa buhay sa Panginoon, pag healthy ka, masaya ka. Pero pag nawawala na yung saya mo sa Panginoon, parang ayaw mo na, parang dati naman gusto mong umaawit, gusto mo sa church, nagtuturo ng mga bata, gusto mo yung ginagawa mo kay Lord. Tapos dumating yung time hindi mo na nagugustuhan. Amen. Nagiging unhealthy ka. Yeah, amen. Kailangan natin paayos sa Diyos. Amen. Yung healthy and happy church, alam niyo yung tawag dito, yung foundation niya ang Panginoon. Wala nang iba. Mawala man ang lahat, kay Kristo mo. Yan. Alam mo, kasi pag sa tao yan, pag sa tao nakatingin, aalis ka pagka nagka-problema. Pag nawala yung taong tinitignan mo, yung fellowship in the body, napaka-importante yung function within the body, yung function natin. And then yung pang-apat, yung fruitfulness of the body. Ano po? Napaka-importante. Ano po? Kung bakit marami tayong na-reach out ng mga bata, nagbubunga yung ministry. Kung bakit marami tayong tinutulungan pastor, nagbubunga yung ministry. Okay lang, ganito lang tayo karami. Lahat naman nagpa-function, mas maganda po yun. Amen. Kaysa yung punong-puno nga tayo, wala namang function. Parami lang, hindi po masaya. Tama. Sabihin natin, 40 lang tayo ngayon, pero 40 yung pastor na susuportahan natin. Nagpa-function. Di ba? Nagbubunga yung ginagawa natin, mas maganda po yun. Ano po? Ibig sabihin lang po, para magbunga yung ginagawa natin, yung function po natin napaka-importante. Kailangan po kayo, ano po, magpagamit sa Diyos. Hello po, gusto mo siya sa umaga nito, tayo po lahat po kayo. Tayo po yung mananalangin, tawanan po sa Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa lagi. Healthy and happy church. Alam natin ang Panginoon yung architect nito. Tayo po ay influence ng Panginoon.